Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Medyo nababahala ang marami sa ating mga kababayan, pati na ako, dahil sa ang Taiwan ay puspusan ng naghahanda ngayon ng pagdepensa at pagipaglaban sa China kung sakaling aatake na nga ito sa taong 2027, which is ilang buwan na lang ngayon ay 2027 na mga kababayan. Kaya as a allied country ng Taiwan, tayo ay merong ano diyan tinatawag na defense treaty, same with Japan. Kaya kung ginalaw ng China ang Taiwan, mapilitan tayong dumamay sa Taiwan, magipaglaban para sa Taiwan dahil isasama ng China ang Batanes Island. Kapag sinalakay ang Taiwan, ay kasama na rin ang mga Batanes Island dyan. Kasama na rin ang Japan. Kaya ang Japan ay talagang magipaglaban rin para sa Taiwan kasi one for all for one yan eh. Kapag inatake ang Taiwan, nandyan ang Japan, Pilipinas, of course ang Amerika ay nasa likod lang yan, nakatingin. At kapag inatake rin ang Pilipinas, ay mapilitan din o hindi mapilitan, kundi talagang obligadong sasali ang Taiwan at Japan. At ganun pa rin, ironclad pa rin tayo ng Amerika, mga kababayan. Kaya ang implikasyon nitong paghahanda ng Taiwan, dapat sasabayan ito ng Pilipinas dahil sa alam ng Taiwan ang parating na panganib kisa atin. Kasi tayong mga Pilipino parang bahala lang eh. Parang bahala na lang, di ba? Kung magkagera, di magkagera, parang ganun yung ano natin. Kailangan talaga diyan ay puspusan na paghahanda kasi naghahanda na ang Taiwan. Okay, mamaya meron din tayong balita tungkol doon sa meron daw namatay na mga Chinese Coast Guard sa banggaan diyan sa WPS. At para sa karagdagang balita, narito ang ating ka-vlogger, walang iba kundi si Good News Philippines para sa detalyadong graphics at balita tungkol sa nangyayaring ito na meron palang na dead ball na mga Chinese Coast Guard na ngayon pa lang sinabi ng China sa kanilang mga pahayagan. Ito ang video atin Puspusan panoorin. din ang pagsasagawa ng military exercise bilang paghahanda sa posibleng pagsalaki ng China. Philippine Air Force ipinakita ang lakas ng mga FA-50 fighter jets sa Australia. Ang apat na mga upgraded na FA-50, bitbit ang watawat at dangal nating mga Pilipino na kahit saang manglupalop ng mundo, makikilala tayo. Matapos ang halos isang taong insidente sa Scarborough Shoal kung saan nagkabanggaan ang isang barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy habang hinahabol ang isang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Suluan. Inamin din sa wakas ng China ang pagkasawi ng dalawa sa mga tauhan ng China Coast Guard 3104 na nasabaw o mismong harapan ng nasabing barko nang mangyari ang insidente. Isang taon itinago ng China sa kanilang mga mamamayan ang katotohanan at ang kanilang kapalpakang ito. Dati ayaw nilang aminin na merong mga crew at lubang nasugatan at nasuwi sa nangyaring salpukan sa Scarborough Shoal. Pero ayon sa dating Philippines National Security Advisor Eduardo Año, nang mangyari ang insidente, dalawa ang on the spot na nasawi at isa ang nawawala nang tumilapon ito sa karagatan ng West Philippine Sea. Si Shi Yenyu, 21 taong gulang at si Cheng Long, 25 taong gulang ang nasawi sa panig ng China Coast Guard dahil sa pagiging alerto at mabilis na pag-aksyon ng mga tauhan at crew ng BRP Suluan
kasaluan. Naiwasan nila ang pasadyang pagbanggaan ng People's Liberation Army Navy 164, kaya't ito ang sumalpok sa China Coast Guard 3104. Good news naman mga kabayan, Japan, ipinakita naman ang bagong lakas ng kanilang destroyer laban sa China. Bago matapos ang buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan, ang Japan Maritime Self-Defense Force Destroyer GS Chokai DDG-176 ay matagumpay na inilunsad ang US-made Tomahawk cruise missile. Sa unang pagkakataon, ito ang pinakaunang live fire test sa kasaysayan ng Japan Defense Strategy na makagawa ng long-range counter-strike capabilities. Ang GS Chokai, isang Kongo-class Aegis-guided missile destroyer, ang pinakaunang Japanese warship na may kakayahan na maglunsad ng nasabing sistema. Ang Tomahawk ay kilala bilang long-range, precision-guided land attack cruise missile na kayang tamaan ng target sa layo na 1,600 kilometro o 1,000 milya. Kung akala ng China na nagbibiro ang Japan, nagkakamali sila dahil taong 2024 pa lang, bumili na ang Japan ng nasa apataraang Tomahawk missile sa Amerika na umaabot sa 2.35 billion US dollar. Hindi lamang China ang gustong takutin ng Japan, kundi pati na rin ang North Korea. Tomahawk ready. 戦闘用意マホーキ爆発攻撃始めトマホーク最近よいよし発射よいてAyan mga kababayan, so bakit nga ba ngayon lang sinabi ng China sa kanilang mga pahayagan na totoong na deadball yung tatlong Chinese Coast Guard sa banggaan sa WPS noong nakaraang taon? Tatlo yun pero ang sinabi pa rin nila ay dalawa lang. Talagang mga sinungaling mga kababayan, di ba? Bakit nga kaya pinalabas nila ngayon na totoo yun? Nilatala sa mga pahayagan. Parang meron silang gagawing na magagalit ang mga Chinese sa Pilipinas dahil namatayan pala sila Tayo hindi pa tayo namatayan kaya pala pinagpukpok ng baton yung ating mga Marines sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre. Dahil ganti pala yun Gumaganti sila dahil namatayan sila kaya talagang pinapadugo nila yung mga ulo ng ating mga Philippine Navy doon sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kaya talagang galit din ang Chinese Coast Guard pala sa atin dahil sa nangyaring yon. Pero yun naman ay talagang pagkakamali nila yun, hindi natin pagkakamali yun kasi tumatakbo na nga tayo pero hinahabol pa rin. Dito naman sa pagpalag ng China at ng North Korea dahil sa pagtesting ng Japan ng Tomahawks missiles ng Amerika na kayang umabot sa North Korea at kayang umabot sa China. Kaya natatakot ang China at North Korea. Sabi nila, bakit nag-armas ang Japan? Talagang mga luko-luko. Mag-armas talaga yan kasi diyan yung pinapasabog yung mga testing nyo ng inyong mga missiles ng North Korea at China. Diyan talaga ibabagsak sa malapit sa Japan papasabugin. Kaya walang nagawa ang Japan, marami namang pera. Kaya ito, grabe ang paganda ngayon ng Japan. Bumili ng 400 Tomahawks missiles sa Amerika at hindi lang yan, sila'y humingi ng parang permiso para makagawa ng sariling mga missiles sa Amerika at patented yung Tomahawks. Yun din ang kanilang gagawin. Pero made in Japan na yun. At alam naman natin na kapag technology hindi maiiwan ng Japan. Kaya iiyak talaga dito ang North Korea tsaka China dahil binubuli nila ang Japan kahit pa nga tatlo sila pagsabayin ng Japan ay mahirapan sila kasi noong World War II buong Asia ay kinalaban ng Japan kung wala ang Amerika hindi matatalo ang Hapon. So ganun ang Japan, napakadelikado niyan kapag kinakalaban. Kaya tama ang China saka North Korea na dapat lang iiyak sila at matatakot sila kapag Japan na ang mag-armas dahil tinatawag nga nila yan na World War Criminal World War Criminal daw sabi ng North Korea ang Japan
ay talagang papatayin sila ng mga Hapon na yan. Kasi mga lahing samurai yan, pupugutan sila ng mga ulo. Mga tarantado, kinakalaban nila yung totoong matapang na mga Hapon. At hindi lang mayaman eh. Kaya yung armed forces ng Hapon, grabe, high-tech. Kaya nga pinamimigay na lang sa atin yung mga lumang tangke de gera, lumang barko, lumang helicopter, binibigay lang sa Pilipinas eh. Kasi gumagawa ang Japan ngayon ng super high-tech na mga gagamitan na katulad ng sa Amerika. Yan ay mga grabe, mga fifth generation na mga fighter jets. At meron din silang bagong invention na armas ngayon. Ito yung tinatawag na real gun. Kuryente lamang ang ano diyan, ang gamit. Walang pulbura, hindi sumasabog. Meron din silang laser beam, kaya napaka high-tech talaga ng Japan, mga kababayan. So ano ang masasabi nyo dito, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section, kasi Taiwan at Japan kasama natin yan na makipagbakbakan dyan sa China. At kung tutulong ang North Korea ay isama na rin natin sa listahan ng North Korea. Gunggong, mga gunggong yan eh. Kaya atin na lang ito, siguro paghandaan talaga natin to, ang mga mangyayaring ito sa hinaharap. Kung hindi man mapigilan ay dapat alam natin ang ating mga gagawin. Kung anong gagawin natin kapag sisiklab talaga ito. Alright, so magpaalam na, maraming salamat sa bagong nag-subscribe sa aking Ibit followers. Ako'y laging sumasalute sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.